Magandang araw. Ngayon ay tatalakayin natin sa ating aralin na ang mga sinaunang kabihasnan ng Asya. So ano ba yung kahulugan ng salitang kabihasnan? So ito ay nagmula sa salitang ugat na bihasa ng ibig sabihin ay eksperto. Ito ay tumutukoy sa pamumuhay na nakagawian ng maraming pangkat ng tao. So kasama rito yung wika, kaugalian, paniniwala, at sining. So ibig sabihin yung isang pangkat ng tao. So, isang lugar na mayroong sariling wika, meron ng sariling kaugalian, meron sariling paniniwala, meron sariling sining, iyon ang kabihasnan. So, ano ba yung 5 batayan para masabi o matukoy kung mayroong kabihasnang nagaganap sa isang lipunan o sa isang lugar? So, pag ang isang lugar o isang lipunan ay may sariling pamahalaan, may ekonomiya, may iba't ibang relihiyon, may sistema ng pagsusulat, at mayroong mataas na antas ng kagamitan o teknolohiya na magagamit sa araw-araw na pamumuhay ng tao. At mayroon 5 malalaking panahon na maaaring gamitin sa pag-aaral ng kabihasnang Asyano. Ito ay ang una, prehistorya, noong nagsimula noong 2.5 million BCE o before Common Era hanggang 8,000 BCE o before Common Era. Pangalawa is panahong Neolitiko, nagmula noong 8,000 BCE to 4,000 BCE before Common Era. Pangatlo, pagsibol ng mga sinuunang kabihasnan, 4,000 to 1,500 before Common Era, and then panahong klasiko, nagmula noong 1,500 BCE, and then natapos ito noong 500 Common Era. At ang panahong medieval o post-klasiko na nag-start noong 600 Common Era hanggang 1,600 Common Era. So, iisa-isahin po natin yung mga 5 panahon para mas maunawaan natin yung mga pinagmulan ng kabihasnan ng Asyano. So, prehistorya yung tawag sa panahon kung kailan nabubuhay ang mga unang tao sa daigdig hanggang panahon ng pagkabuo ng sistema ng pagsusulat. Sa panahong ito ay wala pang nakakalikha o nalilikha na paraan ng pagtatala o pagsusulat ng mga dokumento, kung kaya kinalala rin ito ang yugtong ito bilang panahon bago ang kasaysayan, bago. So ibig sabihin, di ba ang kasaysayan is na kalap natin o na italala lamang yung kasaysayan kasi mayroong mga dokumento, mayroong mga patunay, mayroong nakasulat na nangyari o naganap yung isang sitwasyon o isang pangyayari doon sa isang specific na lugar. Pero dito sa prehistorya, kaya siya tinawag na prehistorya, ito ay wala pang sistema ng pagsusulat. So ano pa yung mga ginagamit dito para masabi na mayroong naganap doon sa isang pangyayari? So maaari mong gamitin yung mga labi na makikita mo sa isang lugar, mga fossils, mga artifacts, So yun po yung ginamit para mas tukoy yung mga pangyayari o mga naganap na sitwasyon doon sa isang specific na lugar. So, sa prehistorya, mayroong 2 teorya na nabuo. Ang teoryang makareliyon at teoryang makaagham upang maipaliwanag saan ba nagmula ang sinaunang tao. So, sa teoryang makareliyon, from the word itself, so ito ay ayon sa paniniwala ng ilang mga relihiyon tulad na lamang ng Islam, Judaismo, Kristyanismo, ang daigdig at lahat ng nilalang kabilang na ang tao ay nilikha ng Diyos. So ito yung mga nababasa natin sa Bible, sa Quran, sa Torah, So ang ganitong aral tungkol sa pinagmulan ng tao ay makikita mo sa mga sagradong teksto gaya ng Biblia, Quran at ng Torah. Sa teoryang makaagham, science. So, samantala, ang teoryang makaagham ay nakabatay sa mga pag-aaral tungkol sa proseso ng pagbabago ng anyo ng tao sa loob ng mahabang panahon. So, sinasabi sa teoryang makaagham na pag patuloy na nagbabago yung panahon, patuloy na nagbabago yung kaliman nararanasan sa isang lugar, is nagbabago din yung mga physical na kaanyuan ng isang tatalakayin natin yun mamaya. So nabuo ang teorya ito base sa mga pananaliksik ng mga sintipiko gamit ang iba't ibang teknolohiya at sangay ng agham, partikular na yung genetika o genetics mula sa mga pagkahukay ng ilang fossils. Fossils ay mga labi ng mga unang tao,
at sa pamamagitan ng paghahambing ng labi ng tao sa labi ng mga hayop na nabuhay noong panahong iyon. So isa-isahin po natin yung sa teoryang makaagham. So maaaring matukoy ang naging anyo ng unang tao sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanilang mga labi o fossils. So nasabi ko na yun kanina. So ayon sa mga paleontologists, ang pinakamatandang fossils ay unang tao ay natagpuan sa Aramis, Ethiopia sa Africa. So kung mapapansin niyo yung mga pag-aaralan natin sa mga susunod mamaya is yung mga lateral, yung mga fossils ay natagpuan sa Africa, sa kontinente ng Africa. So tinataya na nabuhay ito noong 4.4 million taon na nakakaraan. Batay sa pag-aaral, ang mga labi nito ay nainuwa ng mga paleontologists na naglalakad gamit ang dalawang paa o yung bipedalism. Yan. So, ito po yung mga natagpa hominin. Ang mga labi na natagpuan sa Aramis, Ethiopia ay kabilang sa tribo na tinatawag ng hominin. Ano ba yung tinatawag nating hominin? So, ito ay kinabibilangan ng mga primate na nagtataglay ng katangian tulad ng paglalakad gamit ang dalawang paa. Mas maliit ang ngipin at mas malaking utak kumpara sa mga kamag-anak nito na great apes. So, gaya na lamang ng gorilla, orangutan, chimpanzee. So dahil dito, nabibilang sa tribong hominin ang mga sinauna at modernong tao sa kasalukuyang panahon. So sinasabi na yung mga sinaunang tao at mga modernong tao sa kasalukuyang panahon is nabibilang sa hominin. Yan. So sinasabing dito nagmula ang unang tao sa Ardipithecus. So ang mga labi ng hominin na natagpuan sa Aramis, Ethiopia ay mula sa isang uri ng Ardipithecus na tinatawag na Ardipithecus ramidus. So binigyan di honor buo ang pangalan ito sa pinakamalapit na ninuno ng buong sangkatauhan. So bakit kaya? Bakit? So ito ay meron lamang na taas na 1 to 1.2 metro at ang bungo nito ay may sukat na 300 to 380 sentimetro kubiko. So batay sa teorya yung mga siyentipiko, ito ang unang hominin na natutong tumayo at lumakad gamit ang dalawang paa. Gayunpaman, kahit ang Ardipithecus ang pinakaunang hominin na tayo at nakakapaglakad gamit ang dalawang paa, ang pisikal na anyo nito katulad ng nakikita nyo sa larawan ay hawig pa rin sa mga bakulaw. Next is Australopithecus. So maliban sa Ardipithecus, lumitaw din yung isang uri ng hominin na tinatawag nating Australopithecus. So gaya ng Ardipithecus, nakakapaglakad din ito gamit ang dalawang paa. And then mas mataas siya. Mas mataas siya kaysa sa Ardipithecus. Bakit? So ito ay tinataya na 1 to 1.5 metro yung taas ng Australopithecus at mayroong malaking bungo na may sukat na 400 to 600 centimetro kubiko. So, mas malaki siya compare dun sa Ardipithecus na tinawag natin na sinasabing may malaki pa rin yung pagkakahawig sa bakulaw. Ang pinakatanyag na nadiskubreng Australopithecus ay si Lucy. So, bakit siya yung pinakatanyag o mas nakilala sa iba't ibang libro? Bakit? Dahil ito lamang yung natatangi sa lahat ng nadiscover. Bakit? Dahil ang fossils na ito ay pinakakumpletong mga bahagi ang natuklasan. Si Lucy. Ang fossils na ito ay natagpuan noong 1974 ni Donald Johansson sa Hadar, Ethiopia. Okay, so kung napapansin ninyo, sa Africa pa rin natagpuan yung Australopithecus, Ardipithecus, iba't ibang uri ng hominin. So ito po yung si Lucy. Yan yung kanyang reconstruction ng labi ng Australopithecus afarensis na tinatawag na Lucy. Next is Homo habilis. So, tatandaan na lamang natin dito, Homo habilis, Homo means tao. And then habilis means bihasa. So, kaya naman ang Homo habilis ay, para mas madali natin matandaan, ito yung taong bihasa, handyman. So, ito yung pinakaunang uri ng hominin na may malaking pagkakahalintulad sa modernong tao. Ang Homo habilis ay may malaking utak kumpara sa Ardipithecus at Australopithecus.
So ito ay nabuhay mula 2.4 to 1.4 milyon taon na ang nakakaraan. Ang species ito ay binansagang Homo habilis dahil pinaniniwalaang ito ang uri ng hominin na gumamit ng kagamitang yari sa bato. Yan, kung mapapansin ninyo, ito ay na-discover din sa Africa, sa Tanzania. Next is Homo erectus. So dito naman, yan, malapit na tayo sa modernong, sa tawag sa modernong tao sa kasalukuyang panahon. Homo erectus, pinaniniwala ang nabuhay ang Homo erectus o taong nakatatayo. Yan, erectus, kaya siya erectus. At nakakalakad ng tuwid noong 1.89 million hanggang 110 taon na ang nakakaraan. So ito ay unang uri ng hominin na ang kalansay ay may pagkakahawig na sa kalansay ng modernong tao. So ibig sabihin yung mga fossils na nakita o mga labi ng Homo erectus ay katulad na sa modernong tao. So pero hindi katulad ng ibang hominin natagpuan sa ang fossil sa Africa, ang Homo erectus ay lumisan sa Africa at nagtungo sa iba't ibang lugar gaya na lamang ng Asia. Ang pinakaunang fossils ng Homo erectus ay natagpuan ay ang taong Java na natuklasan ni Eugene Dubois sa isla ng Java, Indonesia noong 1891. Next is ang Homo sapiens. So ito yung pinakahuling hominin na lumitaw. Maaaring hatiin ng mga Homo sapiens sa dalawang uri. Yung sinaunang Homo sapiens, ito yung nabuhay ng 300 to 160 taon na nakakalipas. At ang modernong Homo sapiens na kilala rin bilang Homo sapiens sapiens, na nabuhay ng 160 taon na nakakaraan. At hanggang sa kasalukuyan. Ang modernong Homo sapiens ay mas maliit ang pangangatawan, mas manipis na bungo at mas malapad ang noo. So katulad na ng modernong tao. Yan, yung Homo sapiens sapiens. Ano siya? Yung modernong Homo sapiens. Ang tawag sa atin, sa modernong tao, Homo sapiens sapiens. Yan. And then, bukod doon, nailagay din ang Pilipinas, trivia po, is nailagay din ang Pilipinas sa platform ng evolution dahil sa na-discover dito na tinatawag na Homo luzonensis. So, papanoodin natin yung video.
Yan. So, dahil sa Homo lucenensis, so napabilang ang Pilipinas sa mga lugar na kung saan ginakitaan ng mga fossils ng mga sinaunang tao. Ano yung tinawag sa natagpo ang fossils dito? Homo lucenensis. So, yun ay bakit Homo lucenensis? Dahil ito ay natagpuan sa Luzon, partikular sa Calao Cave sa Peñablanca, Cagayan. So, sino yung nakadiscover sa kanya? Sino yung mga namuno doon sa team? Si Armando Mijares. So, dito naman sa evolusyong kultural ng tao, so ano ba para mas malino naman tayo, ano ba yung kahulugan ng kultura? Ito'y tumutukoy sa pamaraan ng mamumuhay at kaugalian ng isang grupo ng tao na nakatutulong upang mapagtagumpayan nila ang hamon sa kanilang kapaligiran. Ito ay namamana na ipapasa sa susunod na henerasyon, ngunit maaari din ito magbago sa paglipas ng panahon. Yan. So, ang mga kagamitan na yari sa bato at bakal na sumisimbolo sa mga pagbabagong teknolohiko ay ginamit ng mga siyentipiko bilang batayan ng pagtatakda sa panahon ng evolusyong kultural ng tao. So, para mas malinawan tayo, so inilagay ko na lamang dito yung mga keyword. So, merong 4 na mahalagang panahon. So, una is Paleolitiko. So, tatandaan na lamang natin dito. So, dito sa panahong ito, gumamit ng kagamitang bato. And then, dito din natuklasan ang apoy sa panahong Paleolitiko. And then, sa Mesolitiko, dito nagsimula ang pagtatanim at paghahayupan ng mga sinaunang tao, and then nakalikha ang mga tao ng mga maliliit na kagamitang bato o tinatawag nating microlith. Next is Neolitiko. So dito naman nakakapagtayo na ang mga sinuunang tao ng mga permanente nilang tirahan, mas pinalalawak nila yung lupain para sa mga gawaing agrikultura katulad na lamang ng pagtatanim at paghahayupan. Sa panahon ng metal, yan, napakadaling tandaan, paggawa ng kagamitang metal. So sa ating activity, ito ay dalawang talatag. So bubuuin lang natin dito. So isusulat niyo na lamang sa ating answer sheet yung 1 to 10. Hindi niyo na isusulat yung paragraph na yan. Kukumpletuhin niyo lamang yung salita. So dito naman sa activity 9.2, so iguguhit niyo yung mga kahalintulag ng mga gamit noon. So dito apoy, so ano ba yung gamit natin ngayon? Then sa sasakyan pandagat, ano ba yung mga ginagamit ngayon? So iguguhit niyo na lang. Hindi na po ilalagay sa sa bond paper. So isusulat niyo na lamang to sa inyong answer sheet. Yan. And then sa pagtataya, yan, lagi naman tayong multiple choice. So letter lamang po yung isusulat. And then for reflection, ngayong natutunan mo ng mga naganap sa paghubog at naganap sa pag-unlad ng sinuunang tao, sa pagbuo ng matibay ng pagkakalalang Asyano, ano kaya yung kaya mong gawin upang mapagyaman pa ang anumang bagay na may kinalaman dito sa iyong pamayanan? So, tulad ng mga naunang reflection, isulat ito sa loob ng 5 hanggang 10 pangungusap sa inyong answer sheet. Okay, so that's all for today. Yun lamang po yung cover ng ating Aralin 9.